Good day, Sir Rigoris. Good day, everyone. I am Shine Aranda, and we are the Group 5. First, I'm going to be discussing about the effects of globalization to the government. Sinabi sa module or sinabi sa libro na ang bawat bansa ay mayroong state sovereignty. So, ano nga ba ang state sovereignty? Ang state sovereignty ay ang ability na mag-control ang isang bansa sa sarili niyang state. Ibig sabihin nito, ang isang bansa ay maaaring kontrolin ng kanyang sariling bansa nang hindi pinapakialaman ng ibang bansa. Ang ganitong bansa ay mayroong self-determination. Ang self-determination ay pagkakaroon ng right ng state na mag-decide sa sarili niya. So, dito sa state sovereignty, binubuo siya ng institutions of government. Ang ibig sabihin nito, dahil nga kaya niyang i-manage ang sarili niyang bansa nang hindi kinokontrol ng iba, nabubuo siya ng sistema ng sangay sa gobyerno kung saan sila ang namamahala ng kada aspeto ng issue sa buong bansa. Halimbawa, meron tayong branch sa gobyerno na namamahala sa kalusugan, namamahala sa kapaligiran, sa kalikasan. Kagaya ng mga ganong institutions, tinatawag natin institutions of government. Kailangan nito ng isang bansa nang sa gayon, makayanan niyang pamahalaan lahat ng magiging issue at problema sa kanyang bansa. Merong election ang mga bansa at demokrasi. O ito yung ang mga citizen ay may kakayahang umili ng sarili nilang leader. Ang mga bansa din ay merong civil society. Ang purpose ng civil society sa isang bansa, sila yung taga-balance at taga-suporta sa gobyerno. Ang government nga pala ay binubuo siya ng mga hinalal na mga tao na mga nasa itaas na merong hawak sa mga authority na nag-aasikaso sa sistema ng bansa or sila yung nakakataas na nasa pamamahala sa isang bansa. Ang non-governmental organization na type ng civil society, sila yung mga tao, nagbuo sila ng grupo, may kanya-kanya silang grupo, kagaya na lang ng nag-a-address sa human rights or yung iba ang pinaglalaban ng environmental protection. So, ito yung mga non-governmental organization na taga-suporta sa isang bansa, sa isang gobyerno. Ang isa pang uri ng civil society ay ang public or private partnerships. So, maaaring school, maaaring kung ano man yung business na yan. Basta yung mga private sector, maaari silang makapag-partnership sa gobyerno para kunyari sa infrastructures. At number 3, na uri ng civil society ang digital activism. So ngayon maaari nang ang mga tao ay magprotesta sa pamamagitan ng cellphone. Halimbawa na lang sa ibang bansa, nagkaroon ng protesta or trending about sa Black Lives Matter. So dito rin sa Pilipinas, kagaya na lamang noong No to Jeepney Phase Out. So sa pamamagitan ng ganitong kunyari may nag-trending sa digital, makakarating sa mga namumuno, maaari nilang pakinggan at gawa ng paraan ang hinihingi ng civil society. So tayo yun. Balik tayo sa state sovereignty. Ano ang mga bahagi ng gobyerno? Ang gobyerno ay merong separation of powers. Merong executive, legislative, and judicial branches. Kagaya ng sinabi ko kanina, madaming bahagi ang gobyerno para bukod sa may madaming issue na kailangan may kanya-kanyang sangay, bukod doon, ay ito rin ay para ang power ng pamumuno ay distributed at may balance. May kanya-kanya silang responsibilidad na pinagtutuunan. Sunod, may constitution din ang kanya-kanyang mga gobyerno. Ang constitution ay ang fundamental legal document na nag-outline sa structure, sa functions, at sa limits ng government.
At kagaya ng sinabi ko kanina, may election and democracy sa government. Ngayon, tapos na tayo sa state sovereignty. Tapos na tayo sa pagpapaliwanag ng meaning at ng bahagi ng government at ng state sovereignty. Ngayon, ano nga ba ang meron sa globalization and state sovereignty? Una, tungkol sa economic globalization. Sa economic globalization, merong mga company, kagaya ng Amazon at Apple, na sinasabing mas nahihigitan pa daw ang GDP ng isang buong bansa. Imagine mo po yun, dito sa Pilipinas, merong magkakaroon ng branch ng kagaya ng Apple. Tapos, kahit yung Apple, isa lang siyang company, mas mayaman pa pala siya sa buong bansa. Yun yung point. Ikalawa, merong international law. So, pag may international law na nire-require yung country na makipag-cooperate, hindi ibig sabihin yung international law ay talagang nangingialam na or tinuturuan na yung isang bansa. Halimbawa na lang sa Paris Agreement on Climate Change. Itong mga international law para siya sa pang-global na kabutihan, pang-global na kapakanan. Yung mga agreement ng United Nations na tungkol sa pagtulong sa pagresolba ng hunger, yung mga ganong bagay lamang ang pinakikialaman ng international law. Ngunit, sabi dito sa humanitarian intervention, ayun, may intervention na kung ang nangyayari sa isang bansa ay talagang kailangan ng pakialaman na masyado nang magulo, masyado nang hindi nare-resolba, masyado nang nawawala ng karapatan ng mga tao. So, may mga country na maaaring pakialaman. Kunyari ay yung NATO, pwede siyang makialam sa ibang country na gusto niya kung reasonable at sobrang kailangan ng tulungan. So, halimbawa lamang yun. Ngunit kagaya ng North Korea, may mga nakikita tayo online na kawawa daw ang mga tao dito dahil hindi sila malaya. So, bakit walang humanitarian intervention? Kasi mahirap pasukin ang North Korea. Mahirap ang pagpanggaan sa kanila. Pero yung ibang bansa, kagaya ng Pilipinas, or ng iba pa, kung may mag-intervention man, hindi naman siya yung magkaka-war, hindi kagaya sa North Korea na kapag binangga mo yan, ako. Pero dito sa atin, magkaka-issue siya. Kagaya na lang yung sa war on drugs, may gustong makialam na organization na international, wala naman nangyari. Kumbaga, naging issue lamang siya, nagkapalitan ng mga opinion ang mga tao tungkol dito. Pero wala namang nangyaring sobra. Nagka-intervention when it comes to concern sa humanity. Ayan. So, ayun yung halimbawa ng humanitarian intervention. So, ngayon, pinapasa ko na ang kasunod na mga topic kay Miss Jenny Rivera. Thank you for listening. So, ang next naman po is yung 4 challenges. So, yung first challenges po is yung traditional challenges. So, yung challenges daw po na ito is usual problems or obstacles na pinakaharap ng society sa matagal na panahon. And ang example po nito is yung poverty or lack of education, health problems, and other environmental concerns. And yung challenges daw po nito is siya yung ongoing na mas kailangang masolusyonan agad. And ang example po nito is kunwari po sa isang barangay. So, meron pong kulang na pondo para sa paaralan or sa ospital. So, meron din pong kapag ang bata or mga estudyante ay hindi makapag-aral dahil sa walang sapat na classroom guro at pati na rin sa walang kakayahan na pambaon. And isa pa pong example nito is kapag marami pong tao nagkakasakit dahil sa kakulangan ng doktor at pati na rin ng mga gamot. Next naman is yung challenges from national or identity movements. So, these challenges arise when a group within a country or region want to preserve or promote their cultural, ethnic, or national identity. Example daw po nito is yung mga independence and yung civil rights movements
and campaigns for language preservation. And ang movements daw po nito is kadalasan nagdadala ng conflict or alitan sa isang bansa. And ito po yung mga hamon na naghahangad daw po yung ibang individual sa specific na bansa ng kalayaan or gusto nila na magkaroon sila ng sariling pamahalaan. The next naman po is yung global economics. So ito naman po is the challenges come from the way the world's economy is connected and how countries trade and do business with each other. Ito po ang issues naman po na nakapaalam dito is yung financial crisis and impact of globalization in local industries. So ano naman po ba ito yung global economics? So ito daw po yung mga problema na dulot ng pandaigdigang ekonomiya na nakaka-apekto sa maraming bansa. Example po nito, ang pinaka-common na example po nito is yung pabago-bagong presyo ng mga bilihin at pagpasok ng mga dayuhang produkto na nakakakompetensya ng lokal na produkto. Halimbawa na lang po nito is dito po sa Pilipinas, ang bumaba ang presyo ng bigas dahil sa ibang bansa dahil mas mura itong ini-import ng ibang bansa dito. Pero, nahihirapan ang mga lokal na magsasaka na ibenta ang kanilang ani kasi mas murang imported na bigas. So, nawawalan sila ng kita kapag binababaan pa nila nito, ang presyo na to. So, next naman po is yung global social movements. So, ang example po na nakapaalam dito ay yung climate change, human rights, gender equality, and social justice. This movement aims to bring about global awareness and change important social issues. So, ito naman po is yung kapag may mga kilusan na nagsusulong ng mga pandaigdigang issue katulad ng karapatang pantao o pangangalaga sa kalikasan or gender equality. So, ito po parang sa global movement parang nag-a-advocate, kunwari po, ang example po nito is kapag mayroong isang bansa na nag-a-advocate na maglinis ng magbawas ng paggamit ng plastic, and then kunwari ay maraming bansa na nakikooperate dito sa project na to. So, ang example po nito is sa Philippines. So, isa ang parte po sa Pilipinas ay may mga lungsod na nag-ban ng single use ng plastic, kaya nag-adjust yung ibang negosyo sa nabawasan yung paggamit ng plastic dito sa Pilipinas. So, yun lang po. Salamat.